Nagbabalik ang programang Usapang Tol at sentol na sa linya na po ng ating komunikasyon ang chairperson ng United Broiler Raisers Association, si Ginoong Gregorio San Diego. Magandang umaga po, Sir Gregorio. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Cecil, at sa mga taga-subaybay nyo. Magandang umaga, Sir San Diego. Si Senator Tolentino po ito. Magandang umaga din, Senador. Nagkita tayo minsan sa Starbucks nung aming pagpupulong tungkol dito sa problema namin sa manukan. Po, magandang umaga po. So ano po yung reaksyon nyo ngayon doon sa parami na naman tayong i-import na libu-libong tonelada ngayong taong ito? Mas marami ata ng 10,000 metric tons ang plano ng pamahalaan. Opo, yan naman matagal na namin sinasabi, taon-taon sinasabi namin yan, Senador. Ang problema, hindi naman nakikinig o hindi naintindihan ng ating gobyerno, sinasabi namin. Kasi, Senador, ito nang umpisa noong year 2000, kung saan niluwagan yung importasyon ng mga manok. Ang sabi nga namin, nung panahon na yun, kaya naman natin i-produce dito lahat ng ating pangangailangan, pero sabi ng gobyerno, lalo na yung mga economic managers, kailangan natin mag-import ng murang manok galing sa ibang bansa para bumaba sa bilihan natin sa mga palengke. Kasi sabi nga namin naging resulta. Sabi namin, Senador, taon-taon naman tumataas yung volume na ini-import natin, pero taon-taon tumataas din yung presyo. Kaya hindi naman totoo yung sinasabi ng economic managers na ginagawa natin ito para pababain yung presyo sa ating mga merkado. Ang nangyayari, pinapatay lang yung ating industriya, lalo na kaming mga small and medium. Ayun. Kamusta ho ba, Sir San Diego, ang produksyon ho ng manok ngayon? Lalo pat galing ho sa El Niño phenomenon, mukhang nagkaroon din ho ito ng impact sa inyong industriya? Kasama na yan yung panahon, pero ang malaking bagay dyan, yung importasyon niya. Kasi kada mag-i-import tayo, pag lumaki yung volume, atras ang local production. Kasi hindi naman natin kayang labanan yung mga mura na manok na galing sa ibang bansa. Bukod sa napakalaki ng subsidiyan nila, hindi na natin naman napapangalagaan yung halimbawa, yung quality na dumadating. At nakikita naman natin sa mga nare-raid na mga smuggle, sama ng kalidad. Kung makikita mo, hindi mo kakainin pagka nakita mo itsura ng mga karne manok at saka ng baboy. So, yun ang kaya siya nga pala, Senador, yung sinasabi natin na 480 million kilos na darating next year, at saka yung 470 na parating yung matatapos itong taon na ito, hindi pa kasama dyan. Ito yung legal lamang, Senador, Cecil. Bukod pa yung smuggled. Bukod pa yung smuggle at yung smuggling, dalawang klase. Ganun karami po yung smuggle. Yun ang hindi natin makwenta. Pero dalawang klase yan, Senador. Yung smuggle, may yung outright, yung talaga hindi deklarado. At meron pa yung technical smuggling. Yung pinabababa yung presyo ng mga at saka iniiba yung kategorya para makamenos to sa binabayaran buwis pag dito. Yan pero sa tingin namin, napakarami. At kasi sa lahat naman ng agricultural products, ganyan na hindi naman naaawat Senador Kaya nga sabi namin, ang tagal na namin iniintay nung 2023 na sabi ni Presidente Bongbong na the days of the smugglers, hoarders at saka profiteers are numbered. Pero hanggang ngayon naman, wala pa namang tayong napaparusahan o na ikukulong man lamang na smuggler. Correct. At saka, Senador, ganito rin, ang mas malala dyan, nakikita naman natin, marami tayo nasasabat na kontrabando. Bukod doon sa hindi napapailan ng kaso yung mga nagparating nito, yung mga nakuhang kontrabando, hindi natin alam kung saan napunta. Yun. Kasi sana man lang, halimbawa may nakumpis ka o hindi na pwedeng kain ito, smuggle dito, sana maimbita kamukha nyo na nasa media na rin at saka kami na nasa industriya, isama sa halimbawa, ibabaon natin itong nakumpis ka na ito. At ito nakakasama. Hindi natin alam kung may sakit o wala. Walang ganyan, Senador Cecil Kaya ang sinasabi namin, baka parang droga yan mas malamang yan, parang droga na nire-recycle. Lumalabas din sa markado. Kasi hindi natin, pagka ganyang nahuli, pag nasabat na ganyan,
Wala na sa news, hindi man Saka lang pinakita o sinira. ang isang hindi na-involved dito, yung meron tayong Nutrition Council of the Philippines para matingnan din kung yung ilang buwan na ba, 6 na buwan, 7 buwan na frozen na galing sa ibang bansa, ay meron pang nutritional value yan o pampabusog na lang. Kasi yung imported, alam natin, ilang buwan na rin na nakatayon doon sa kung saan manggaling sa Europe yan. Ganun katagal din sa dagat yan. Tapos pagdating dito, ganun katagal din i-imbak. Baka wala nang nutritional value yan. Yun nga ang malungkot, Senador. Alam mo, ang mga expiry 2 years nung dumadating dito. Sa bansa na pinanggagalingan yan, hindi naman pinapaabot ng matagal. But dito sa atin, pwede hanggang 2 years Teka. na frozen yan. Teka, nababanggit niyo ho yan, Sir Gregorio at Sentol. Yung PPA ho pala, may iniulat na merong nakaimbak na karne ng baboy sa 2 pier dito po sa Maynila na higit 3 taon na nakaimbak ho sa pier. So ano ho ang gagawin doon? Pwede ba bang kainin ho yun? 3 taon na? Nako, kung ikaw ipapakain mo sa pamilya, ang gagawin mo ba yan? Siyempre, kung pagkain ng pampamilya mo, ang pipiliin mo yung sariwa, yung pinoproduce dito sa ating bansa. Pero yung mga iba na halimbawa, nasa kantin o kung anong ganyan negosyo, na ang gusto yung makamenos at para tumakbo yung negosyo, gagamit yan ng mas mura. At saka, Senador, hindi lang yung sa food safety, kundi yung pati yung sa animal. Yung mga sakit natin na ASF at saka bird flu, hindi banyaga naman sa atin yan eh. Galing yan sa mga ini-import nating karne. Kasi wala naman tayong first border na tinatawag kung saan dapat ini-examine yung mga kalidad ng mga dumadating sa atin, ini-import natin pagkain. Wala tayo niyan eh. Anong tayo pumasok sa WTO, kasama sa conditionalis yan eh. Na dapat meron kayong first border kung saan i-inspectin yung ating mga ang nangyayari... Sa Bulacan, hindi naman natuloy, di ba? Hindi pa, hanggang ngayon. Ilang taon na yan na mula nung tayo sumali sa WTO, kasama na sa yan eh, sa kondisyon yan na dapat meron tayong ganyan. Kaya napakahirap. Alam mo, Senator Cecil, ang pakiramdam namin, ang gobyerno gusto mawala na kaming mga maliliit eh. Bakit ka mo? Yung mga imported na manok o karne ng baboy o ano mga ini-import na karne, ang kailangan ipakita lang niyan, Certificate of Meat Importation, pwede nang dalhin niya kahit saan lugar dito sa ating bansa. Alam mo kaming mga local producers, napakahirap ngayon ng aming binabangga ng mga regulasyon ng ating DA at saka ng local government. Biro mo, may mga probation. Sa lasa lang po, iba na. Gawin mong tinola yung matagal nang nakatay, iba na yung lasa. Ang nagdadala na lang po yung papaya. At saka luya. Pero pag hinalungkat mo mabuti, Senador, yung matatagal ng ganyan, maitim na buto niyan, may maitim na buto na. Yun ang palatandaan. Siyempre, sa putahe, ginagawa ng paraan yan. Fast food. Matama kayo, maitim nga ang buto. Yun pala ganun yun. mapapansin mo pagka medyo maitim na buto, magduda ka na yan hindi yung pinalagaan dito sa ating bansa. Mabalik ako, Senador, doon siguro ito, kailangan din na ito na maisabatas. Yung ginagawa, sobra na ngayon ng aggressive ang local government. Kamukha sa ibang probinsya, halimbawa sa Nueva Ecija at ginagaya na ng ibang probinsya, bago ka makapag-alaga ng manok, kailangan kang kumuha ng loading permit bago mo maparating yung sisiw doon sa iyong poultry. Loading permit para? Pag hindi ka nakakuha niyan, hindi ka pwede mag-alaga. Hindi papayagan na ma-deliver yung sisiw doon sa farm mo para alagaan mo. At So, pagkatapos, Senador, pagka naman ibebenta mo na yung manok at nasa sapat ng gulang at laki, kukuha ka din ng kailangan ng hauling permit. Pag hindi ka nabigyan yan, hindi mo pwedeng ibenta yung manok mo. Ang daming permit. Ganun kahirap. May mga shipping permit, kung ano-ano pa, na talagang napakahirap. Nitong huli nga, buti, naagapan ni Secretary Laurel, dahil magkakagulo na yung mga membro namin, kailangan ka, para ka makakuha ng shipping permit, iligay mo dun sa pinag-a-applyan mo kung saan dressing plant dadalhin yung mga manok mo. Sabi nga namin, kami hanggang sa farm lang. Pag binili sa amin ng middleman yan, wala na kaming alam kung saan dadalhin nila yan. Bakit sinasama pa doon wala na kayong pakialam doon. Wala na kayo doon. Kaya nga lang, ginagawa na yun. Sobrang inaano namin na ganyan. Itingnan po natin yan kung ano yung
punot dulo niya. Nakala ko naman tinitimbang kung Ah, kung makakasira sa karsada, kung ano man. Maganda Ay, naman niya hin- manok. hindi senador medyo magano yan. At itong yung sa local government ka, napakahirap. May membro kami na dito sa Quezon, nagtayo siya ng poultry, 3 building na bago yung modern, yung tinatawag na tunnel bed. Alam mo, 1 taon pa lang siya nag-ooperate, kinancel na yung kanyang permit. Naku. Dahil, Kaya, may reklamo daw. Kaya so ganyan, maraming napakalakas ngayon ng local government senador Kung ano gusto nilang mangyari, ginagawa nila So, kung minsan naman, kamukha nun, humingi ng tulong yung membro namin sa Nueva Ecija na nagpa-meeting yung governor para nga magbigyan ng solusyon yung nagiging problema nila. Hindi naman nakarating yung governor, pero nung nagpapaliwanag, yung mga gumagawa ng regulasyon, sa tingin namin, hindi ganun kalalim ang alam sa pagmamanukan kaya hindi naman relevant yung ibang mga regulasyon. Yun ang problema Oo. Na, siguro pag nag-hearing minsan, ma-erase nyo rin yan, yung ganyang problema. Alam mo, Senator, nung panahon ni Senator Tito Soto, ilang beses kami naimbita sa Senado sa ganyan. Ang problema, yung sa Ilang Department kayo, of Agriculture, hindi uma-attend Parang ini-ignore, kaya nga napipiko na yung mga senador nung panahon na yun Oo, napakarami talaga. Lalo ngayon, magpapasko. Ang dami Oo. kailangan nating mga meat products, lahat na. At yun talaga ang hamon, lahat na. Yun ang pinibili ng pamilyang Pilipino. Anong araw, Senador, very predictable. Tagal ko na sa poultry kasi ang mga magulang ko, pioneer dito silang nauna dito sa group namin, sa Montalban, sa lugar namin. Noong araw, very predictable at saka simple lang yung pagpo-poultry. Sasabihin ng tatay ko, tayo, kikita tayo ng Mayo at saka Disyembre. Kasi yan yung panahon na malakas, yung Mayo, mga kapistahan, tsaka siyempre yung Kapaskuhan. Alam na gaganda ang presyo doon dahil lalakas ang demand. Pero ngayon, hindi ka na nakakasiguro. Kadalasan, yung magpapasko, doon kami hindi kumikita. Kasi pag magpapasko, yun naman yung dumadami yung mga ini-import. Kasi yung mga importers, alam din yung mga ganyang malakas ang demand. Palagay ko po, yung in-import na ilalabas ngayong Pasko, nandito na sa Pilipinas yun. Oo, nakaimbak na yan. Nakaimbak na, pinag-release na lang. Ang Yelo ano na lang kaya, ang kulang mabanggit yung Senador, kaya sinasabi namin na umaatras ang local na production kada dumadami imported. Kasi mula nung Oktubre, nung nakaraang taon, hanggang Abril nitong taon na ito, hindi kami kumita. Kaya ang nangyari, na sinasabi na namin matagal na sa gobyerno, ang mahirap niyan, umatras yung halimbawa, yung nagpuproduce ng sisiw, na yun yung inaalaga namin. Ito yung mga tinatawag ng mga breeders. Nangyari na nga, alam nyo ngayon kung magkano ang presyo ng isang sisiw? 58 pesos. Dati-rati 22 pesos lang yan. Palalakihin pa. Palalakihin pa, kaya napakalaki ng Feeds. puhunan namin. Ngayon, medyo Wala bumaba pang ang presyo. feeds. Lugi na naman kami, bumaba ang presyo kasi ang dyan, bukod doon sa ang dami imported, talagang wala namang masyadong pera ng ating mga kababayan. Kaya napakatumal sa mga palengke, sa mga pamilihan. Ayun. Yun talagang Oo, Sige. kahapon kamakalwa, kausap ko si Secretary Laurel. Sana, Laurel. magkikita pa rin naman kami. At idadagdag ko to sa mga yung hinaing ninyo ay talagang, very considerate naman siya at naunawaan niya, galing din sa fishing Sa sector yan. negosyo. To be fair with the Secretary, Senador, may regular meeting kami sa kanya every 45 days. Kaya lang, siyempre, nakikita namin, nahihirapan din siya dahil sa kabinete naman, palagay ko, hindi isang pananaw Senador. Kaya, At saka sa Lunes, parang ako yung guest speaker ng Bureau of Meat Inspection Service. Parang may ganon. NMIS yun, National Meat Inspection Service. Ako ang guest speaker noon sa Quezon City at tayo sa Lunes. Doon na opisina nila, sa Bisaya, sabi niyo, Senador. Mahalapat ko rin po yan. Na gano'n kasi yun nga ang parang ang inaano namin, ang sabi nga namin, ang mandato ng Department of Agriculture, payabungin at paunlarin ng lokal na agrikultura ang mga Filipino farmers. Ang nangyayari, ang umaasenso, at saka yung lumalago, yung mga importers
At napaka-agresibo nila, Senador. Bureau ng Customs. Bahagi na ng Oo. Customs. Aha. At saka napaka-agresibo. Ang dati-rate, bawal yan sa mga palengke, yung mga imported, kasi kailangan niya may freezer. Yung mga pwesto naman sa palengke, walang freezer. Ngayon, talamak na talaga sila. Nasa mga palengke. Pagkatapos, ang dami ng mga meat shops na nagsusulputan, na ganyan, yung mga maliliit lang. Kaya kahit yung mga nasa palengke, umaangal na talagang napaka-tumal ng kanilang hanap buhay sa ngayon. Tsaka At ibang nararamdaman patokan din sa ibang namin yan, bansa. Senod. Iba ang lasa. Maraming salamat, Opo. Mr. San Diego, at magkikita ulit tayo. Yes. Kahit sa ibang Oo. kapihan na. Oo nga, at kailangan namin talaga ang tulong ko. Hindi, ang sabi nga namin, Senador, ang pinaka nakakatakot dito, mauubos na yung mga Filipino farmers natin, nakapuka namin. Kasi hindi naman mawawala yung negosyo ng poultry, kaya lang ang pumapalit yung mga malalaking negosyo. Ang mangyayari sa ating mga magsasaka, magiging farm workers na lang, hindi yung talaga mga farmers na kamukha namin. Kasi ayaw nang manahin ng mga anak namin yung aming negosyo. Yung henerasyon namin, matyaga kahit ka malugi, sasabihin namin, yan ang hanap buhay natin patuloy pa rin. Pero yung mga anak namin, mga millennials, ayaw na. Ba't kaya nagtsatsaga kayo sa ganyan? Hirap na hirap kayo, hindi naman kayo kumikita. Kaya ayaw na nila. Kaya yun ang sinasabi din namin sa gobyerno, wala na talaga yung ating mga authentic na mga farmers. Yun ang mangyayari. Salamat, Okay, salamat Mr. po. Gregorio San Diego Jr. At makikita ulit tayo sa mga susunod na pagkakataon. Maraming Cecil. salamat din sa pagkakataon, Senador Cecil. At sa Buhay po pamamagitan kayo. ng programa nyo, Opo. napaparating namin sa sambayanan kung anong nagiging problema namin sa industriya. Marami pong salamat, Sir Gregorio Mabuhay San po kayo. Diego.